Vincent Calyada. So ayan mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At maraming salamat po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So ngayon mga kalingap ay ayan, pumunta po tayo dito kala Nanet, kung matatandaan po ninyo na isa po ay isang anak ng Black American . So ayan, nandito din po yung kanyang tatay, at para makausap po din natin So ayan mga kalingap, punta na po natin ang kanilang bahay. Tara po. So ayan mga kalingap, andito na tayo. Tao po. Ay, andito si tatay, Tatay Fernando. Grabe, tangkad mo tatay Fernando, Bless po, tatay. Grabe. Tangkad di tatay. Ano pong niluluto niya tatay? Niluluto akong pang-ulam. Pang-ulam po. Paksiyong isda. Wow, ayos po yan. Masarap yan. Talagang side na side mo tatay ang Tagalog na salita Siya po, taga-Caloocan mo po ako. Taga-Caloocan ka talaga po. Doon ko na po naglaki. Opo, doon ako naglaki sa Caloocan. Tara dito tayo tatay. So ayan mga kalinga po, grabe tangkad di tatay. Talagang alatadong may lahi. So by the way tay, taga-Caloocan ka talaga po. Tapos ang papa nyo talaga po may lahi? May lahi po. Hindi nyo ba tatay nakilala ang... Kahit pangalan tatay, hindi nyo nakilala? At hindi man po binigay sa akin ng magulang ko. Bago malas yung mamatay, hindi mo ibinigay sa akin. Yung bago mamatay? So kahit apelido tatay, hindi mo nalaman? Hindi nila ibinigay sa akin. Kahit apelido. Grabe. So ito tatay, itong purpose ng video ito, ilalabas po ito sa YouTube. Okay lang po tatay? Okay lang po. So, kumbaga hindi po ninyo nalaman talaga kahit pangalan at apelyido. Sayang yung tatay, baka ngayon hinahanap ka pa nila. Diba? Hindi ko lang po sigurado. Hinahanap ka pa po. Ay, malay mo tatay, may mga kapatid ka po sa sa tatay. Siya nga po, yun nga pong Kasi nasabi din ni Nanay Lilibet na hinahanap ka daw nung panahon. Eh, ayun tayo. Saan ka ba dati tatay? Yung papa nyo po, san at yung mama nyo, saan nagkakilala? Sa Subic. Sa Subic. So, doon ka na pinanganak sa Subic. Mga... Sa Olonga po na po ako pinanganak. Sa Olonga po ka pinanganak. Pero mga anong tanda mo yung panahon na andun si, yung papa mo sa Subic? Hindi ko pa maano, bata pa man ako kami, basta natatandaan ko nung bago mamatay ang nanay ko, yung mga 9 na taon yata ako nung. 9 na taon ka? Nung mamatay ang nanay ko. Nasa Olonga po ka na po nun? Nandiyan na po kami sa Caloocan. Caloocan. So, bali, nasa Subic kayo dati, sila mama mo. Ano po yung trabaho ni mama mo po dati? Katulong lang. Katulong. So, ikaw na po yung naging bunga. So, kailan ka po pinanganak tatay? October 4, 1974. So ayan po sa mga minamahal natin viewers, masyadong conflict po ang istorya ng kay tatay kasi hindi niya po alam yung hindi alam yung pangalan ng tatay niya, kahit apelyido hindi din po alam. Pero October 4, 1974. So kung ganun po mga kalingap, mga 1973 andun si andun yung tatay mo sa Subic. Kasi nung panahon tatay, anong mga yung papa mo po? Sa dayuhan na sundalo yun. Sundalo yung papa mo po. Ayan. Ay malay mo tatay, natin, mapagbuklod-buklod. Makuha natin tatay. Malay mo, dito sa pagmamamaraan na pagbablog ko tatay, makilala ka ng mga kapatid mo. Baka ikaw na yung hinahanap. Diba? Siya po. Kasi hindi natin maano kung talagang kung nalaman lang natin tatay kung anong pangalan po nung anak niyo ay papa niyo, di ba? Wala po sana ang problema. Madaling matuntun. Madali ka sana matuntun. Ano po ba ang papa niyo po? Amerikano? Negro po. Black American. Black American. Kasi may sinasabi po kasi sila Black Mexican, mga ganun daw po Black American po. Black American. Ano po pala tatay Fernando ang trabaho niyo po? Construction na ako.
Nangungonstruction. Ano ka po? Ng skills? Labor lang. Labor. Kumbaga pag labor, mababa lang din pansahod. Ayan, tayo magpapakilala po pala ako. Ako po pala si Vincent. Baka na kwento na sa iyo nila nanay. At yun nga, na kwento sa akin na ganun ang trabaho mo. Siyempre, napakahirap nung ganun ang trabaho. Kung yun lang po ba alam nyo tatay, trabaho talaga po. Meron po naman. Magpipintura din ako. Nagpipintura din po. So talaga na-adapt mo yung pagiging Pinoy na tatay. Siyempre, naglaki ka na sa Olonga po. Caloocan. Doon ka rin. Kailan ka po dito napadayo dito sa Bicol? 2000 po. 2000. Magkakilala kami yung asawa ko. 2000. So sa Manila po. Opo, doon kami nagkakilala yung sa lugar namin sa Caloocan. Okay. Doon kami nagkakilala yun. Doon po kayo nakakilala. Kasi ito na po naging bunga si Nanet, Tsaka yung si Jed. si Jed. So bali dalawa lang po yung Ilan taon nga na po tatay 49. 49. Hayaan mo tatay, baka malay mo mapanood ito ng mga nasa pamilya mo na nasa ibang bansa na makilala kahit lang. Minsan nakikita sa itsura yan tatay di ba? Minsan dukso ng dugo. Nila yan. At sana, tatay, ito maging tatay, malay nyo at siyempre, nag-ano ka din po na makilala po mo kung may mga kapatid ka man po nabubuhay tatay. Kung nabubuhay pa yung papa nyo, di ba? Dati pa lang pong anak na gusto yung makita rin yung magulang. Opo. Ikaw din tatay, talang gusto mo talaga po makita. Gusto ko rin naman makita. Kaya kung papalagi. Opo. Kaya mo tay, mabait naman po si Lord. Gagawa mo baga pong paraan tatay. At malay mo tatay, ito, mga 1973, tapos yan, mga ganun mga taon. At naandun yung sigurado si di ba? Siyempre ikaw naging bunga tatay. Nila yun kung kailan sila nagpunta sa Subic. Di ba po? Siyempre kung yung naging tatay mo tatay ay nagkwento sa mga nagkaroon siyang anak. Di ba po? Siyempre, ang mga anak naman naghahanap yung kalingan ng tatay, ng pamilya, di ba po? So, pag ganito po, kung wala kang trabaho, dito ka po, luto. Dito lang po. Sobrang naawa pa ako tatay sa kalagayan ninyo. Grabe, sira-sira ang bahay ninyo. Sira na po talaga. Mga na po yan. Marurupok na po. Mga kahoy nyo, wala na. Mga may hina ng kahoy. May hina na po. So, tulungan na lang po kayo ni nanay. Kasi nasabi sa akin ni nanay, ang sahod niya dito ay 1,000 plus lang. Honorarium pala yun. Honorarium nga po. 1,000 po. 1,000 lang. Grabe sobrang ang hirap pagkakasyahin nun po. Hirap po talaga. Ikaw tatay, pag wala ka pong trabaho, paano niyo po yan na Wala, nasama-sama lang ako sa mga barkada ko dyan, mga kakilala ko dyan, pag makakawit ng nyug. Kasama ko, minsan kumikita akong 200, 300. Para conforme sa binibigay nila. pag nagkita ka na po, ano pong inaano niyo doon? Ginagawa? Inuuna ko na yung pambaon ng dalawa. Kung mahal pa kumita kami ng 300, inuuna ko na yung pambaon ng dalawa. Inuuna mo na po yung Yung bamba. matitira, yun ang pinagkakasya-kasya namin sa pagkain. Grabe. Napakabait niyo pong tatay kasi talagang inuuna niyo po yung anak niya Ngayon naman talaga pa ang magulang Ayaw mo ba tatay mangyari yung mga nangyari sa iyo sa mga anak mo? Ay, hindi lang sana mangyari. Kaya nga pinag-aaral namin sila para huwag na nilang danasin, dinadanas namin. Opo, tama kayo dyan tatay. So ikaw tatay, nakapag-aral ka po ba? Hanggang elementary lang. Ay hanggang elementary lang. Tapos nakipagsapalaran ka na po. Pagsapa lang. Ilan ang height mo tatay? 6. 6 sakto po. Grabe tangkad. Pati yung anak mo si Nanit, ang taas din po. Grabe. At namana din po sa yung kulay po. Siya po, yung babae. May tanong ako sa iyo tatay. Ano po ba ang tanging kahilingan niyo po tatay? Ko sana kung maayos na namin itong bahay. Ang tanging kahilingan niyo po na sana maayos. Gusto ko yung magawa lang ng kahit kwarto-kwarto yung mga anak ko. Kasi dito na kayo nagkakasya tayo. Dito na po, isang linyado na kayo dyan. Grabe. Dito ka po, Nay. Tara po, Nanay Lilibit. Yan si Nanay Lilibit. Tutuwa ako yung Nanay Lilibit na tatay at masayahin. Ganyan talaga po si Nanay. Nung nagkita pa naman po kayo sa Manila, ganyan na talaga po siya. Nay. Good morning po. Good morning po. Bless po.
Na ano ko po yung kwento ni tatay. Grabe So napakahirap nung hindi mo talaga makilala ang magulang mo. Yung papa mo lalo na pati apelyido, pangalan hindi mo alam. Pero malay natin nanay. Sana nga. Meron baga po nanay na yung lukso ng dugo, di ba po? Ayaw. Tapos, siyempre, pinagbabasa natin yung taon na napumunta yung tatay niya sa Subic. Palagay ko nanay, mga 1973 to 1974 yun. Kasi 1974 na pinanganak. Baka before pa. Before 1972. Oo, siguro. Tsaka, tapos nagkakilala sila nung nanay nito, naging house help niya yun. Siguro para matagal-tagal pa tay. So, ayan try ko din mag-research about dun sa mga soldier na nagpunta sa Subic kung anong taon po yun. Malay mo, may kamukha siya. Oo, kasi 'di ba may nga natin na baka kamukha ni tatay yung yung papa niya na hindi niya nakilala. Kung nabubuhay tatay yung papa mo, ano po masasabi niyo? Mas maigi nga po kung magkita kami. Kung bubuhay na siya. Kung buhay pa may sa panahon na yun. Pwede tayo kasi baka mga palagay ko mga 60 yan pa lang siya o 70. Kasi yung mga buti yung sponsor ko mga retired veteran, mga nasa 90 na sila, buhay pa, di ba? Oo. Malay mo tayo, di ba? Kung nabubuhay pa naman tatay, pinapanalangin mo na magkita po kayo. Or sa mga may kapatid ka man tatay. Yan po mga kalingap, sa pag-like and share po nito mga kalingap, malay po natin ay matulungan po natin si Tatay Fernando na makita ang kanyang pamilya po kasi hindi po talaga niya nakilala ang papa niya pati apelyido at pangalan. Bakit tatay hindi po sa iyo pinakilala yung papa mo? Hindi ko maano kung sabi kong natatandaan ko na pag may naganap daw, huwag akong ibigay. Yun po ang nyo. Siyempre ayaw din po sigurong mawala akong magulang ko sa kanya. Opo. Kaya hindi naman kami nagsama ng matagal. Ng mama mo po? Nawala rin sa kagad. Ay, namatay din. Ano pong kinamatay yung nanay niya po? Binat po. Ay, sa binat. Sa panganganak po. So may sunod pa sa iyo tatay? Meron pa po. Dalawa pa po ang sumunod sa akin. So, pero sa mga na po yun, Pinoy na. Pinoy na? Okay. Dun sa stepfather. Opo. Asan po si Jed at saka si Nanit? So, ayan mga kaling grabe tangkad din ni Jed Taba ni Jed. Hello, bebe. Bait Ayan. Ano niyo po yan nanay? Bata? Pamangkin ko po. Okay. Kamusta na Jed? Ayos lang po. Magkalong kay Kuya Jed. Anong grade mo na? Grade 12 po. Grade 12. Kamukha din ni nanay, pero ang tangkad. Grabe So, ayan mga kalingap. Minigay ko yung rambutan. Paano mo naiintindihan Jed ang kalagayan niya? Kung ano lang pong meron, siya na yan. Kung ano meron siya na yun. Nabalitaan ko din na ikaw daw ay nagtitinda. Siya nga po tatay. Nagtitinda ka nga ng kung ano-ano. Very good na tumutulong ka na sa magulang mo. Siyempre naiintindihan mo kasi kung anong mga kalagayan ninyo, di ba? Tama yun na tulungan na lang tayo. Kasi yun lang talaga naman talaga. Wala naman talagang walang iba. Yan ang pinaka-the best na magtulungan. Ano kayo? Nasaan po si Nanit? Ililigo pa? So, ikaw Jed, anong gusto mong pangarap mo pag nakagraduate ka? Wala pa po. Pinag-iisipan ko pa po. Pinag-iisipan? Kasi anong grade mo pa lang 12. Grade 12? Ay, kumbaga, pa lang, senior high, no? Ay, senior high na, Senior high. Oo, pa college na. Pero dapat sa mga ganyan, meron nang naiisip na, magpulis ka. Tangkad mo O kahit pero lagi yung pasok kayo sa scholar, ha? Yan ang magandang tulong nyo kala papa at mama nyo na makapasok kayo sa scholar. Kasi kapag nakapasok kayo sa scholar, malaking tipid sa panggastos. Kumbaga, allowance na lang sisikapin nila mama at papa mo. Diba? Natutuwa ako sa iyo at tumutulong ka sa pamilya mo. Tama yan, napakabait mong bata. Ilan taon ka na, Jed? 17 po. 17, 18. So, ayan. Manahin mo kayo si tatay, parang naglalarong basketball. Ikaw tatay, naglalaro.
Ngayon po, naglalaro ka pa din po. Lalo nung nakaraang piyesta po, naglaro pa. Pero hindi na kalakasan at ano, baka kasing galing mo tatay si Jordan. Hindi naman. Hindi naman. So, pag ganito tatay na yung ramdam nyo po yung kahirapan, paano nyo po na ipapaliwanag sa mga anak nyo? Paano nyo po sinasabi? Naayos na lang po na. Pasensya mo na tayo. Wala tayong trabaho. Opo. Kung anong nandiyan nga ka, yun na lang ang pagsamasalahan natin. Yan ang pinaka-the best. Sama-sama talaga. Kahit anong meron, anay. Yes. Kung anong naandyan, yan ang pag-ano natin. Sama-sama together. Sa Oo. hirap at ginhawa. Yeah, yan ang pinaka-the best. Kasi pag sama-sama naman tatay, mas masarap sa feelings. Ano po? Kahit kakaunti lang naandyan, basta sama-sama kayo, nagmamahalan kayong pamilya, napakasarap sa isang pamilya na. Ano po? Kahit konti, masayang pinagsasaluhan. Opo. Blessing yun. Opo, oo, syempre nay. Pasasalamat dahil sa ano. Maraming natutuwa sa nanay. Napanood niyo po yung vlog sa inyo, di ba? Napanood nila. Napanood, ikaw tayo, napanood mo. Ikaw, napanood mo yung Jed? Dito rin. Alam mo nanay, natutuwa sa yung iba na kasi kahit sa hirap ng buhay, ang lagi mong ginagawa nanay, yung pinapasalamatan niya si Lord. Yun ang pinakadabi sa isang tao, nanay. Kahit maghirap na tayo, huwag nating kalimutan si Lord. Di ba po? Ay, totoo yan. Kaya natutuwa sila sa inay na hindi mo inaano. Kasi marami akong viewers na talagang nabibilib pag mga ganyan tao. Kasi sinusuportahan nila yan. So, ayan doon mayroon din nagsabi, na may anak daw na babae, hindi daw malinisan yung bahay ninyo. Kaya ito nga yung sasabihin ko na, kaya hindi po masyadong malinisan dahil wala kayong maayos na malalagyan. Kasi nga po, ito na po yung mga kalingap, ito na po yung pinakakwarto nila, sama-sama po silang apat-apat dyan. Grabe. Sino po nag-drawing nun, no? May nag-drawing? Yung baby? Ay, yan yung ako po. Yan yung apo mo? Aha. Doon sa una mo po? Oo, Sino nag-drawing po niyan? Yung taga dyan si Wow. ang galingan niya si Angelo, yun, magaling siyang mag-drawing. Okay. Ang hilopedan. So, Oo. Ko lang sa kanya yung picture, pinag-send ko lang. Kasi, Apo. tapos yun, kuha niya talaga yung ng picture. Ang galing niya. mga gifted pa kung ganyan na tayo. Gifted talaga siya. Ikaw, anong mga talent mo? Walang talent? Ay, Jed. Yan. Yan si Jed. Ano pa tayo? Magaling din yan sumayaw. Wow! Parang sila na ate niya. Magaling ka sumayaw? Magaling siya nasayaw. Ay, andito si Nanet to. Paano hinihingi sa... So, ayan mga kalingap, si Nanet. Dito ka Nanet to. Dito ka, upo ka. So, ayan ang panganay ni Nanay Lelebet. So, ayan kamusta na Nanet? Alam po. Grabe, ang haba ng buhok mo Pag Nahaba. di nahaba, ganyan talaga? Yung sa harap. Ang haba, baga. Si Jed ang hindi niya naman yung ganyan Pero kulutin. Ano rin po ang buhok niyan, kaya lang... Parang kay nanay ka na nagmana. Yung mukha mo kasi kay nanay, tapos yung kulim kay tatay. Ito ang kamukha ni tatay. Pero ang tatangkad nyo, grabe Mga ilang height mo, Nanit? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ikaw, Jed. 5'5". 5'9 po. Grabe, kung hindi pa rin siya lang sa itatay. Okay lang po. Siya mas mataas sa inyo ni ate mo? Ako po. Mga 5'8 ka, mga ganun. Grabe, taas pa rin. Pang pwede ka mag-model. No? Pwede yan. Pinangarap mo din mag-model? Kung pala rin. Hindi niya po pangarap. Pangarap ko yun. Pangarap mo, nanay. Pangarap ko yun, kaya lang short yung height ko. Sa kanila na lang po. Sila na lang. Kamusta, Nanet? Napanood mo na ba yung vlog? Hindi pa rin? Ay, grabe. Hindi pa pinapanood. So, ayan. Kwento ko na lang po sa inyo. Marami sa inyong nabilib din po. Maraming naawa po sa kalagayan ninyo. Dahil nga sa, ayan, kapos din po talaga kayo. So, so ayan basta lang tayo. Tuloy lang po sa hamon ng buhay. Kahit anong mangyari, kahit anong sakripisyo natin, normal yan sa buhay ng isang tao. Lalo na po tayo na naghihirap, kailangan po natin magpursige para kumita ng pera at syempre para sa mga pamilya po. Di ba po? Kumbaga tatay, doble kayod na lang talaga. Hindi kaya ng apo.
para meron maibigay sa mga anak. Ano po? Tutuwa ako kay tatay. Talagang galing mo mag-Tagalog. Dito na po kasi siya Dito, oo nga po eh. Tsaka hindi naman siya lumaking kasama yung tatay. Pag ganun talaga po ano. Pero kung sakaling sa ibang bansa ito si tatay, dugo ang ilong ko sigurado dito. Pero kung sakali pong nakilala at na dinala siya nung tatay niya, Opo. baka po wala yan dito. Pero ayun ano, hangad ni papa nyo na makilala nyo din ang lolo nyo. No? Oo. Kasi yun ang pinaka-importante. Isa po yan sa dinadasal ko na mag-reunite siya sa papa niya kasi iba rin po bagay yung buo yung ano. Opo, tama po kayo. Kasi mas masarap din kapiling ang pamilya mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ka po dito sa mundong ibabaw, di ba? Hindi Kahit- man po sila magkasama, at least magkakilala man lang. Opo, yun ang pinaka-the best. Malay nyo nanay, dito sa itong purpose ng vlog na ito, mangyari magkakilala sila. Maki-MG si tatay. Di ba? Kapunta ka nga dito ni KMG. Ay, malay natin, di ba? Pinaka maganda yun, ano? Dahil, matagal mo na talaga tatay namimiss ang papa mo po. Nung panahon tatay na habang lumalaki ka po, gaano nyo po nararamdaman na mawalay po sa papa? Paano nyo po inaano yun? Mahirap po bagang mawalay sa tunay na magulang. Opo. Ay, pero habang malay ka, mamimiss mo rin yan. Opo. Iba yung pangangalaga ng magulang talaga. Opo. Makakasama mo sa habang buhay. Kaya sobrang namimiss mo din tatay, ano? Kaya mo tay, mabait si Lord. Gagawang paraan yan, di ba? Naniniwala ka doon, nanay? Yes. Yes, ako din nanay, naniniwala doon, ano? Ako dyan. Oo. Hinululutong isda, baka maano. Ang galing yung nakasadang. Ang galing. Salang may anak. Natutuwa ako at ano, ang saya niyong pamilya na tayo. Kahit naghihirap po kayo, masaya pa rin po kayo. Ano ng pusa mo lang. Naghihirap ka na, malungkot ka pa. O, yan nga yung sinasabi ni nanay eh. Oo, yan. Na kung naghihirap ka, dapat po mong isipin na Oh, yeah. kung padala sa stress, di ba nay? Dapat maging masaya lang. Happy lang. Um, Laging carry lang yung buhay. Opo. Para ano, kahit gaano kahirap yung maramdaman or marami mang pagkukulang, Opo. ang nararamdaman natin is kailangan pa rin ng positive thinking. Yes. Happy lang. Kasi nandyan lang naman lagi si Lord, Lord, tama po kayo. nakagabay. Tama yan. Si tatay, ano din eh, talagang ikaw din tayo, madasaling ka din po. Tama yan tay. Yan yung huwag niyong kakalimutan ano po. Na laging magdadasal. Para laging safe. Kaya ano, ikaw lalo na tatay kasi ikaw nagtatrabaho sa pamilya mo. Malayong pinupuntahan mo, makapagtrabaho lang para kumita ng pera. At natutuwa ako sa iyo tatay kasi yung kinikita mo, priority agad ang anak bago yung pangkain. Grabe yan na. Ano masasabi mo kay papa mo, Nanet? Ha? Thank you. Super thank you. Super thank you. Ikaw, Jed, ano masasabi mo kay papa at mama mo? Thank you sa lahat sa pag-aalaga sa mga ginagawa nilang sakripisyo. Paano nyo naiintindihan yung sakripisyo na ginagawa nila sa inyo? Ikaw, Nanet, paano mo naiintindihan? Ano po, parang nagiging siya, inspiration ko siya para pagdating sa pag-aaral po, magpursige po tapos para makatapos. Tapos para makatulong na rin agad. Ikaw, Jed, paano mo naiintindihan? Ginagawa ko pong pinagugutan ko po ng lakas Wow. para sa pag-aaral din. Wow. Nakaka-touch naman, naiyak si nanay. Ayun. Tama yun na gawin yung inspirasyon sila mama at papa nyo. Dahil someday na kapag nakapagtapos kayo ng pag-aaral at tutulungan nyo sila mama nyo, papa nyo, maiaawan nyo sa kahirapan. Kaya magpursige kayo na makapagtapos. At kapag nakapagtapos naman kayo, huwag muna ninyo i-priority na mag-asawa agad. Tumulong muna kayo sa magulang nyo kasi yung pinaka the best na tulungan ang magulang. Kasi pag nag-asawa na kayo, iiba na yung takbo ng isip nyo. Kasi nabuo na kayong pamilya, nakakalimutan nyo na sila mama nyo. Kumbaga hindi nyo na sila magiging priority. Kaya tuloy lang sa hamon ng buhay. Tatay, ano po ang masasabi nyo? At ayan, sa sinabi niyo po
kayo daw po ay inspirasyon nila. Ano po masasabi niyo tayo? Nagpapasalamat mo po ako. Hindi naman nilabaliwala yung mga pag-iirap namin sa sagot. Hindi nga po yun. Kahit paano na intindihan namin. Wow. Ikaw naman po nanay, ano po masasabi mo sa dalawang anak mo? Yung nagpapasalamat din ako sa kanila kasi kahit ganito nga yung kalagayan namin, patuloy silang nagsisikap mag-aral. Naiintindihan nila yung sitwasyon na pinagdadaanan namin. Kahit kulang kami sa financial, basta tuloy lang ang buhay. Tama po yan. Tuloy lang ang hamon ng buhay. Huwag susuko. Ano na laban lang. So, by the way po, meron po ako sa inyong iaabot mula po ito sa aking YouTube channel. Pagpasensya nyo na po tatay, pero alam ko po na malaking bagay po ito sa inyo. Nay, tanggapin nyo po ang allowance ulit po ng mga bata, para si tatay hindi na masyadong mapagod po sa pagtatrabaho, para meron po kayong panggastos po dito ulit, po. At basta tuloy lang, tiyaga lang, dahil lahat ng sakripisyo, lahat ng tinatanim mo sa bawat araw, pag nakaano ka, aani ka rin. Kaya kayong magkapatid, magtulungan din kayo, kasi bandang huli kayo nang din na magtutulungan, siyempre ang mga gulang natin tatanda na din sila, kumbaga tayo din tutulong sa kanila, kaya dapat tiyaga lang, tay. Kaya nang ginagawa ni tatay, tiyaga siya kahit anong trabaho pinapasok niya para magkameron lang kayong baon. Yan, kaya iisipin nyo lagi ang sakripisyo ng magulang para sa inyo, kasi kayo ang priority ng nanay at tatay nyo. Kaya mahalin nyo ang magulang nyo habang nabubuhay, Ganyan. Nanay, huwag ka na maging malungkot, ha? Hindi naman po ako malungkot. Kasi di ako sanay na pag malungkot ka, sabi mo dapat... Hindi naman ako malungkot. Kasi masaya naman ako, lalo na. Binigyan Kasi, mo na naman ako ng pera. allowance po. Salamat, ha? Marami. God bless you always. At sana marami pa yung sumuporta sa'yo sa ginagawa mo. At marami ka pang matulungan. Salamat po. Ikaw po tayo, ano po masasabi niyo tatay sa nabot niyong blessing? Yung binigay mong blessing sa amin, nagpapasalamat kami sa inabot mong yun. At sana po, inahangad ko na mas marami pang matulungan. Malawak pang iyong marating. Salamat tatay. Ikaw po, at Nanet. Maraming salamat po. Yun nga rin po. Sana po, mas dumami pa po yung supporters niyo. Tapos mas marami pa kayong maabot ng tulong. Ikaw, Jed. Ganun din po sa sabi nila. Maraming salamat po at sana marami pa rin po kayong matulungan. Salamat, Yan, at salamat sa mga viewers ninyo. At sa mga nagla-like and share po nitong bidyong ito. Doon po mas talong nakikilala ko. Doon po mas talong lumalawak ang pagtulong ko sa mga taong nangangailangan. Nay, salamat po sa inyo, tatay. Kinagagalak po kitang makilala. Ingat po kayo palagi and God bless po. Patuloy lang po sa amin ng buhay. Nay? Literally lang. Ikaw din. Po. Lagi kang mag-iingat. Salamat lagi po. ka nasa kalsada. Salamat po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. To all my viewers, please like and share this video so that Fernando's family can watch it. Fernando does not know the real name of his father, who is a black American soldier. Ang kanyang mama po ay isang katulong po ng kanyang ama. Ang pangalan po ng kanyang nanay ay si Nanay Ludina. So hindi po alam ni Tatay Fernando kung anong tunay na pangalan po ng kanyang ama, pati apelyido hindi niya din po alam. Basta ang pagkakatanda po ni Tatay Fernando, ang mama at papa niya ay nagkakilala sa Subic po. So napakatagal na po ng panahon. I think mga 1970 pa something po yun, kasi pinanganak po si tatay ay October 1974. So mga 1973 nang doon nagkaroon ng pagsasama ang kanyang tatay at saka ang nanay, Sobrang na-miss po ni Tatay Fernando ang kanyang tatay at gustong-gusto niya na makilala ito. Kahit magkita man lang sila ng personal po.
with the help of this vlog, I hope he will meet his real father. Tulungan po natin mga kalingap na makilala po ni Tatay Fernando ang kanyang tunay na ama. Sa pamamagitan po nitong vlog na ito, sana po i-like at i-share po ninyo para makilala po ni Tatay Fernando ang kanyang tunay na ama. So, ayan, sobrang thank you po sa patuloy nyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter, Vincent Calyada. At kung bago pa lang po kayo, please like and share po nitong video ito para matulungan po natin si Tatay Fernando at para marami din po tayong matulungan. So, ayan, salamat po sa mga viewers, subscriber, sa mga sponsor, sa mga minamahal kong FW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter. So hanggang dito na lang mga kalingap. Diyos mabalos sa inyong gabos. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po.